at dagat, ikaw ang gumawa. Sa laraw at wangis mo, tao ay ginawa. Pinamahala sa lahat ng iyong nilikha. Subalit isang araw, tao'y nagkasala. Kanyang sinuway ang iyong salita. Gumawa ng sariling paraan upang pagtakpan kanilang kahubaran. Walang ibang dapat gawin, sa puso ika'y kilalanin. Sampalatayanan at tanggapin, pagsisihan kasalanan namin. Ikaw ang Diyos na may lalang, umibig, nagbigay ng buhay na walang hanggan. Sa puso ko ika'y nananahan, sa pangako mo kami mananangan. Ngunit hindi sapat mabubuting gawa, pagpapakabanal, magtulong sa kapwa. Hindi nakaabot sa kalwalhatian mo, lahat ng mga ito'y basahan lang sa'yo. Walang ibang dapat gawin, sa puso ika'y kilalanin. Sampalatayanan at tanggapin, pagsisihan kasalanan namin. Ikaw ang Diyos na may lalang, umibig, nagbigay ng buhay na walang hanggan. Sa puso ko ika'y nananahan, sa pangako mo kami mananangan. Ikaw ang Diyos na may lalang, umibig, nagbigay ng buhay na walang hanggan. Sa puso ko ika'y nananahan, sa pangako mo kami mananangan. Ikaw ang Diyos na may lalang. Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ngayon po ay buwan na ng Hunyo. Good morning po sa ating pong mga kapatid. At lagi nating kasama dito sa ating pong morning devotion. Every word a shining light. Ayan, good morning po kay Sister Mercelita Soriano, maging kay Pastor Boyd diyan po sa Mapitak, Pangil, Laguna. Magandang umaga po. At ganun din po kay Mamo, good morning. Kasama rin po natin. Kasama na natin si Brother Leo. Magandang umaga. Search the scriptures, read and see. Kay Sister Raquel at Pastor Joel diyan sa Kalamba. Magandang umaga sa inyo at maging sa mga kapatiran diyan. In His name, life is given. At magandang umaga rin kay Sister Nida. The hope of heaven. Kay Brother Roger Hermosa. Good morning po.
din kay Pastor Edgar Alan Pasco diyan sa Mabitak, Laguna. Magandang umaga po. This world is not our final. Sister Virgie Adriano, good morning. God's word our map, His truth our guide. With Jesus Tayo muna po'y dumulog sa Panginoon sa panalangin. Search the scriptures. Ama naming Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa panibagong buhay at kalakasan. They lead us to Salamat po sa pagkakataon na ito na muli niyong pinagkaloob sa amin upang amin pong paggulayan ang inyong pong mga salita. Hiling po namin na itama niyo ang aming mga puso. Inisin kami sa anumang aming karumihan at inyo pong pagpalain ang inyong mga salita namin pong matutunghayan ngayong umaga. Maraming salamat po. Ito po'y aming samat dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. eternal life, the hope of heaven. And dito na po tayo sa verse 25 hanggang verse 28 nito pong Psalms chapter 73. At ganito po ang sabi ng Bible, "Whom have I in heaven but thee? And there is none upon earth that I desire beside thee. My flesh and my heart faileth, but God is the strength of my heart and my portion forever. For lo, they that are far from thee shall perish. Thou hast destroyed all them that go a-whoring from thee. But it is good for me to draw near to God. I have put my trust in the Lord God, that I may declare all thy works." Amen. Ang Diyos po ang magpala sa kanyang mga salita na atin pong nabasa. Good morning kay Sister Miriam Banyel. At kung inyo pong maalaala, ito pong chapter na ito natin bubulayan tuwing umaga. Na nakita natin una yung kung paano yung bitterness ay parang uod na nakakapasok sa puso ng tao. Nakita po natin yan ay dahil nga po doon sa nakakalimutan ng tao yung kabutihan ng Diyos, yung kagandahan ng loob ng Diyos sa kanyang buhay. At maging yung envy, yung pagkainggit, lalo na doon sa mga, sabihin natin, nagiging matagumpay na buhay kahit na hindi naman mananampalataya. Kaya doon dahan-dahang nakakapasok yung pong bitterness, yung kapaitan. At dahil nga maging hindi lang po yun, pati po yung pag-question minsan ng tao, minsan natin doon sa halaga ng ating pong mga ginagawa para sa Panginoon. Kaya yun po yung yung nagiging nangyayari sa puso ng tao, sa buhay ng tao. Kaya yung kapaitan ay nakakapasok. At hindi lamang nakakapasok, kundi lumalago doon sa puso ng tao hanggang kinakain na siya ng kapaitan na ito, ng bitterness. At doon sa verse 15 to 24, nitong nakaraang Friday na nakita natin na pinakita sa atin ng Bible, paano ba natin baguhin yung ating perspective, yung ating pananaw para mahinto yung pagdilig natin doon sa kapaitan na yan na umugat na doon sa puso natin. At ang Diyos gumawa ng kanyang kaparaanan at ito po ay prinotektahan tayo mula doon sa pagtalikod from apostasy. At hindi lang, prinotektahan din tayo doon sa
pwedeng maging despair o discouragement doon sa buhay natin o buhay ng anak ng Diyos. At nandun yung provision ng Panginoon ah, ng isang pananaw na makalangit. Isang pananaw na sabihin natin eternal yung value, yung nakikita. At pinakita rin ng Panginoon doon sa verse 18 to 20, yung ano bang kahinatnan nito? Kahit nagaano man ka ganda o kaunlad yung nakita nating buhay doon sa mga wicked, ano ba yung pwedeng kahinatnan nito? Patungo lang din sila doon sa destruction, na doon yung pagwasak ng Panginoon. At ang Diyos po yung nag-guide sa atin sa ating pong buhay. Bagamat maraming confusion, ay nandun yung guidance ng Panginoon. At ngayon, dito po sa hulihang bahagi nitong chapter 73, isang pong katanungan yung binigyan ng sagot dito, yung paano, how can we stay connected do sa kabutihan ng Diyos? How can we stay connected to the goodness of God kahit na minsan ay napapatuon yung paningin o pansin natin doon sa nangyayari sa iba. Yung magandang nangyayari sa ating kapwa o minsan ay kahit nga hindi ating kapwa mananampalataya kundi minsan ay sa mga unsaved, sa mga unbeliever, at nakikita natin na mas maganda at parang mas maganda yung nangyayari sa kanila kaysa sa akin. Ngayon paano? Paano tayo ay hindi madala, hindi lumago yung bitterness, kundi manatili tayong yung connection natin doon sa kabutihan ng Diyos. Patuloy nating maalaala ay yung kabutihan ng Diyos. Patuloy nating makita yung kagandahang loob ng Diyos na ginawa niya sa ating pong buhay. Paano? Ang sabi doon sa verse 25, whom have I, heaven but thee? Diba? Sabi niya, sino ba yung kumakasi sa akin sa langit? Di ba't ikaw? Kundi ikaw lang. Diba? Ang ating pong Diyos. At sabi niya, and there is none upon earth that I desire beside thee. Wala akong ibang ninanasa dito sa lupa liban sa iyo. Ito po yung maganda na paalaala sa atin. Paano natin mapanatili na yung ating connection, tayo'y connected doon sa kabutihan ng Diyos. Ito yung pinakita dito sa verse 25, dapat naandun po yung total desire natin. Total desire focused on God. Yung ating yung ninanais natin, yung hangarin ng ating puso, yung kabuuang hangarin natin dapat ay nakafocus sa ating pong Diyos. Kaya nga po maging doon sa ating mga ginagawa, ang focus natin ay para sa kaluwalhatian ng ating Diyos. Kasi kung hindi magiging para sa kanyang honor and glory yung ating focus, ng ating mga desire, longings ng ating puso, ano po mangyayari? Makikita natin yung iba. Makikita natin yung mas magandang nangyayari doon sa iba. At magkakaroon tayo ng pagkukumpara na bakit sila ganito? Bakit sila pinagpapala? Bakit sila umuunlad? Bakit sila lumalago? Diba? Ay lalo pa minsan kapag kaalam natin na may hindi tama sa ginagawa ng ating kapwa na nakikita natin na umuunlad yung kanyang buhay, nagkakaroon tayo ng ganon na maling pananaw. Kaya mas nakakapasok at nadidiligan yung ugat ng kapaitan doon sa ating pong buhay. Ngayon, paano natin gawin na dapat naka-connected tayo, manatili tayong connected doon sa goodness ng Diyos sa atin, kahit ano pang kalalagayan, kahit anong sitwasyon, kahit ba yung iyong ginagawa ay hindi mo makita yung iyong nais na bunga o epekto ng iyong ginagawa para sa Panginoon, dapat na doon yung total desire natin ay nakafocus sa ating pong Diyos. Nakafocus sa ating pong Panginoon, sa ating Diyos. At ang sabi nga dito ni David ni Asaph,
Sabi niya, whom have I in heaven but thee? Sino bang kumakasi sa akin? Di ba't kayo lang? Kundi kayo. And there is none upon earth that I desire beside thee. Ito po yung maganda. Ba? Kaya hindi lalago yung kapaitan sa puso kapag ang focus natin sa Panginoon. Yung kabuuang ninanais natin o hangarin natin ay nakafocus sa Panginoon. Para bang ganito? Bakit ko gagawin ito? Bakit ako ay magtatapat sa aking Diyos? Bakit ako ay maglilingkod kahit na may mga pangit na hindi natin nagugustuhang nakikita sa ating kapwa? Bakit? Dapat kaya natin ginagawa, dapat ang dahilan natin bakit natin ginagawa kasi hindi ko naman ginagawa ito para sa kanila. Nakafocus ako sa Panginoon. Ano po yan Para magawa natin yon, laging nilagay natin sa ating isipan, puso't isipan, ang audience ng ating pong buhay at ng ating mga ginagawa, hindi yung ibang tao. Hindi sila, hindi yung ating kapwa, kundi ang Diyos. Hindi natin mapiplease ang sino man. Kahit gawan mo yan ng mabuti, darating pa rin isang araw na kapag ka meron niyang hindi nagustuhan sa iyo, pangit pa rin na sasabihin yan. Diba? Yan po yung old nature. Yan yung nature ng tao, dala ng kasalanan. Kahit gaano kaganda yung pinaggagawa mo sa kanya, pag makagawa ka, may mapansin sila na hindi nila nagustuhan sa iyo, hindi na maganda yung trato niya na tingin sa iyo. Di mas mainam ito. Yung ating total desire, nakafocus sa Panginoon. Ang ating audience, ang Diyos. Hindi natin audience yung ating kapwa mananampalataya. Hindi natin audience yung ating leader. Hindi natin audience yung ating pastor. Ang audience natin, ang ating buhay sa ating ginagawa, ang Diyos. Hindi natin ginagawa para ma-please yung tao, yung ating kapwa. Hindi natin ginagawa para ma-please yung ating pastor. Ginagawa natin to please our God. Kaya dito sabi ni David, ni Asaph, whom have I in heaven but thee? Di ba? Sino bang kumakasi sa akin kundi kayo mula diyan sa langit? At wala akong ninasa sa lupa liban sa inyo. Well, total desire, focused on God. At kapag ito po ginawa natin, ano pong mangyayari? Mananatili tayo na connected sa goodness ng Panginoon at hindi na natin titingnan yung magandang nangyayari sa ating kapwa at hindi natin makakalimutan yung kabutihang ginawa ng Diyos sa atin. Bakit? Focus tayo sa Panginoon total desire, focus on God. Hindi tayo hindi tayo yung mga masisilaw doon sa kunting kinang nung inihahain ng mundo. Inihahain ni Satanas. Kundi doon sa tunay na kinang na nanggagaling sa Panginoon. At ito yung tunay nating kayamanan. Kaya ito sinabi ni ng psalmist dito sa bahaging ito. Verse 26. My flesh and my heart faileth, but God is the strength of my heart and my portion forever. Amen. Sabi niya, yung aking laman, ang aking puso, nanghihina, nanlulupaypay. Diba? Bumabagsak, nanlalamig. Pero, sabi niya, ang aking Diyos, ang Diyos ay ang kalakasan ng aking puso at bahagi ko magpakailanman. Ito po yung maganda Minsan dumarating sa ating pong buhay na nanghihina tayo, yung ating buhay, ang ating pong puso,
nandun yung panghihina, nandun yung panlulumo, nandun yung panlalamig. Pero itong sinabi niya nakita pa rin niya, ngunit ang Diyos ay kalakasan ng aking puso. Kaya ano po yan? How can we stay connected to the goodness of God? Una, total desire, focus on God. Pangalawa, dito sa verse 26, total dependence, focus on God. Wala tayong iba namang aasahan at pag-asa ng ating pong buhay kundi ang Diyos. Dapat doon nakafocus. At paano ginawa ni Asaph dito na yung dependence niya ay nakafocus sa Panginoon. Sabi niya, my heart and my flesh and my heart faileth, na ando na nanlulupaypay, nanghihina yung aking laman at maging ang aking puso. Pero ito sinabi niya, but God is the strength of my heart. Total dependence, focus on God, dahil nga po yung kanyang ang kanyang Diyos, yung kalakasan ng kanyang puso. At ito rin po tayo. Ganito rin po tayo dapat. Ang strength ng ating pong puso, ang ating pong Panginoon. Kaya dito yung kabuuan na inaasahan natin ay nakafocus sa Panginoon. Kaya hindi tayo yung mas pinagtitiwalaan natin ay hindi yung mga bagay-bagay na meron tayo, hindi yung mga kalakasan na meron tayo. Dahil dito nga, hindi naman talaga wala tayong kalakasan. Nanghihina nga, sabi ni Asaph nanghihina ang kanyang laman, maging ang kanyang puso. Hindi yung material na bagay, hindi yung possessions na meron tayo, kundi ang Diyos. Kaya hindi po dapat hindi pala dapat yung ating pong buhay ay para bang kapag dumating yung mga panghihina, panlalamig, pag dumating yung mga pangit na kalalagayan na sitwasyon at kondisyon, ay hindi dapat maging dahilan para tayo ay bagamat sinabi niya dito na andun talaga may pangyayari, may mga pagkakataon na nanghihina tayo, yung ating puso at ang ating laman nanlulupaypay, pero hindi dapat natin hahayaan na ganun. Ano po dapat? Alalahanin natin ang ating Diyos na siyang kalakasan ng ating puso. Alalahanin natin, hindi lamang kalakasan ng ating puso. At sabi pa niya doon sa hulihang bahagi, and my portion forever. Bahagi ko magpakailanman. Para bang wala man ako ng mga bagay na yan, pero meron akong Diyos. Wala man ako ng magandang posisyon, pero meron akong Diyos. Wala man ako ng maraming possessions na yan, pero meron akong Diyos. Diba? Wala man tayo nung sabi natin malaki, malawak na impluwensya, pero meron tayong Diyos. Diba? Ito po yung maganda. At kapag ito po yung ating naalaala lagi, mananatili tayong connected sa kabutihan ng Diyos. Kasi lagi nating aalalahanin, ito ang aking Diyos. Diba? Minsan din, nagiging dahilan ng panghihina, panlulupaypay ng ating pong mga puso at ng ating laman, kapag tiningnan natin yung ating kapwa at meron tayong expectation sa kanila na hindi na parang hindi naman nangyari. Diba? Yung ba akala ko ganito ito, bakit? Di ba? Kaya kapag ganun, pwede tayong manghina, pwede tayong manlupaypay, baka isang araw, ikaw rin, manlamig ka pa sa iyong spiritual na buhay. Pero hindi dapat yun ang focus natin. Kaya nga dito, sabi ko nga kanina, paano natin mapanatili na tayo ay connected pa rin sa goodness ng Panginoon sa ating pong buhay? Total dependence,
focus on God. Doon natin ituon yung ating pong mga mata, yung ating paningin sa kabuuang pag-asa natin na nasa Diyos. Diba? Kaya siya yung ating pong pinagtitiwalaang lubos. Verse 27. For lo, they that are far from thee shall perish. Thou hast destroyed all them that go a-warring from thee. Ano po ito? Ito po yung healthy fear of God's judgment. Healthy fear of God's judgment. Sabi niya, lo, they that are far from thee shall perish. Ano po? Lagi naman ito. Kung tayo lalayo sa Panginoon, papahamak tayo. Ang dahilan kung bakit napapahamak ang isang anak ng Diyos, lumalayo siya sa Panginoon. Ito lang po ang dahilan. Oras na tayo lumayo na sa Panginoon, mapapahamak tayo. Bakit may mga nangyayari na hindi maganda minsan sa ating buhay? Liban sa pinahintulot ng Diyos, dahil lumayo tayo sa Panginoon. Kaya wala tayong ibang dapat sisihin kung bakit nangyayari minsan sa atin yung hindi natin nagugustuhan, hindi natin inaasahan. Baka isang dahilan ay dahil lumayo tayo sa Panginoon. Hindi na natin nakikita yung kanyang paggawa. Hindi na natin napapansin o yung kanyang mensahe sa atin. Diba? Minsan po ang Diyos nagpapadala ng mensahero sa atin. Minsan nagbibigay siya ng mga warning signal sa atin. Hindi na natin pinapansin. Kaya ano po nangyayari? Napapahamak tayo. Napapahamak tayo. Yes, sabi dito ng psalmist, they that are far from thee shall perish. Kaya tayo po'y nakakakita nito. Tayo nakakaalam. Kumustahin natin yung sarili natin lagi. O kumusta ba ako sa Panginoon? Kumusta ba yung aking relasyon sa Panginoon? Malapit pa ba ako sa Panginoon? O baka ako dumidistansya na? Baka ako lumalayo na? O, paano natin kukumustahin? Balikan natin yung ating pong Bible reading life. Yung ating pagbabasa. Bible study life, yung ating quiet time, kumustahin natin. Nakakapag-devotion pa ba ako? Personal devotion. Diba? Kumustahin din natin sa ating sarili, yung ating prayer life. Diba? May panalangin pa ba ako? May plan pa ba ako sa aking prayer time? O wala na. Kaya ako lagi ko sinasabi, mayroon tayong mga cellphone, mayroon tayong mga gadget, ba't di natin ilagay yung alarm? Ba't di tayo maglagay minsan ng alarm na alam natin na itong oras na ito, wala namang masyadong ginagawa, walang istorbo. Ba't di natin i-alarm na ito, oras ko para manalangin? Diba? Set natin na kapag tumunog yun, pag pinatay mo yung alarm, nakalagay doon, ay time with God. Time to pray. Diba? Prayer time. Diba? At ano po, kahit hindi naman mahabang pananalangin, isang item lamang na nais nating ipanalangin. Mapapanatili tayo na malapit sa Panginoon. Kaya ito po yung malusog na pagkatakot dapat natin doon sa paghatol ng Diyos. Ito po yung ito po yung magpapanatili sa atin na nakakabit, nakakonekta doon sa kabutihan ng Diyos. Kasi kung hindi na natin makikita na ang Diyos sumahatol sa lahat ng ating pong mga ginagawa sa ating pong buhay, hindi na natin papansinin yun. Dahan-dahan na tayong lalayo. Dahan-dahan makakapasok yung bitterness sa ating puso at kakainin tayo nito. Kaya dito pinapaalala sa atin, kung tayo lalayo sa Panginoon, kalimutan natin ang Diyos sumahatol, mapapahamak tayo. Sabi dito ng verse 27, thou hast destroyed all them that go
are whoring from thee. Diba? Ibubuwal ng Panginoon silang lahat ng ano daw po, nakikiapid na nagsisihiwalay sa Diyos. Anong pakikiapid yung tinutukoy dito? Alam po, isa sa kasalanan, no, ayaw na ayaw ng Diyos ay yung pong idolatry. Nakita na po natin yan sa bayan ng Israel. Tuwing sila ay lalayo sa Panginoon at magkakaroon ng ibang Diyos-Diyosan sa kanilang mga buhay, ano po nangyayari? Naandun yung kanilang pagbagsak. Diba? Alam niyo po, sa ating pong panahon, kahit mga anak ng Diyos, minsan nagiging ganito. Nagkakaroon ng ibang Diyos. Alam naman natin, kapag sinabi natin idolatry, idol, so ito po yung mga bagay, pwedeng pangyayari, pwedeng tao, pwedeng idea, na mas pinapahalagahan natin at inuuna natin kaysa sa ating pong Diyos. At yan ay hahatulan ng Panginoon. Kaya nga sinabi na ng Panginoon na seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kung yung meron tayong inuna natin yung ating kapwa, kapatid, kahit pa magulang, kesa sa Diyos. Diba? Ito yung sinabi na ng Panginoon eh. Siya na, he that loveth his father and mother more than me is not worthy of me. Diba? Siya na umiibig sa kanyang mga magulang, mga kapatid, nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Sabi ng Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin, ay tayo, alam natin dapat na hindi tayo mapahiwalay sa Panginoon. Hindi tayo lumayo, hindi tayo gumawa ng spiritual tawag diyan, warring. Di ba? Bakit? Ano sabi ng Panginoon? Ako na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ayaw ng Panginoon na mayroon pang magiging kaagaw siya sa atin. Gusto ng Panginoon yung ating attention sa Kanya lang. Kaya kung yan ay kapwa natin, kapwa tao, mas nabibigyan natin ng attention at pahalaga kaysa sa Panginoon. Kala lang natin ay okay tayo dahil lagi tayo nasa church, pero baka mali na. Baka lumalayo na tayo sa Panginoon. Ang sabi ng Bible dito, mga lilipol sila. 'Di ba? Iyong ibinuwal silang lahat na nangakikiapid. Ibabagsak ng Panginoon. Kung yan man ay kabuhayan at nagiging dahilan para unahin mo kaysa sa Panginoon, ay ito ang sinabi ng Bible, ibabagsak ng Panginoon. Wawasakin ng Panginoon. Thou hast destroyed all them that go a-warring from thee. Kung yan ay trabaho at inilalayo na tayo sa Panginoon, pwedeng alisin yan ng Diyos. Pwedeng alisin po yan ng Panginoon. Ay kung yan ay kaibigan mo at inilalayo ka na rin sa Panginoon, pwedeng tanggalin din yan ng Diyos. Healthy fear of God's judgment. Alalahanin lagi natin, sa lahat ng ating ginagawa, may hatol ang Diyos. Mananagot tayo sa Diyos. Kaya dapat nagigit niya healthy yung ating pagkatakot. Ano po? Verse 28. But it is good for me to draw near to God. I have put my trust in thee, in the Lord God, that I may declare all thy works. Diba? Ito po yung isa pang dapat natin gawin pala. To stay connected to the goodness of God. Yung ating pong close fellowship sa Kanya. Close fellowship for the purpose of testifying to others. Bakit tayo yung ating
close fellowship sa Panginoon ay ang layunin din natin ay maipahayag siya sa iba. Hindi naman natin ipapahayag yung ang ating Diyos sa iba kung wala tayong sabihin nating malapit na pakikipag-fellowship sa ating Diyos. Kasi kukwento natin yung ating kahusayan, yung ating kagalingan. Pero kung malapit tayo sa Panginoon, mas maikukwento natin yung kagalingan ng ating Diyos. Kaya sabi niya dito, but it is good for me to draw near to God. Diba? Mabuti sa akin yung lumapit sa Panginoon, sa aking Diyos. At sabi niya, I have put my trust in the Lord God that I may declare all thy works. Pansinin niyo po yung sinabi niya sa ulihang bahagi, that I may declare all thy works. Kaya yung ating pong pagiging malapit sa Panginoon, yung ating pagiging spiritual ay para po maibahagi, maipahayag, maisaysay lahat ng mga mabubuting gawa ng Diyos. Lahat ng ginawa ng Panginoon sa atin. Yung kabutihan niya. Diba? Para atin po maipahayag. Maaari kasing minsan, yung mga bagay o pangyayari, ang tingin natin ay hindi mabuti. Pero sa harapan ng Diyos, ito po yung mabuti. Sa paningin ng Diyos, ito yung mabuti at makakabuti. Diba? Kaya hindi natin nakikita na maganda, malayo tayo sa Panginoon eh. Gamit natin yung ating paningin, pananaw, bilang tao. Pero kung tayo malapit sa Panginoon, maaari nating magamit yung paningin o pananaw na makadiyos. Ipapakita sa atin ng Panginoon yung kabutihan sa kabila ng hindi magandang kaganapan. Kaya ano po ito? Yung ating close fellowship sa Panginoon na ang layunin ay maipahayag maipahayag sa iba yung kanyang kabutihan, yung kanyang mga gawa. Lalo sa ating pong buhay. Di ba? Kaya ito po, 4 na bagay nakita natin paano natin mapanatili na tayo ay connected sa kabutihan ng Diyos. Para para yung ating yung bitterness hindi makapasok sa ating puso, hindi lumago at hindi tayo kainin nitong kapaitan. At yan naman po mapupunan natin sa ating pong buhay, maging sa ating kapwa pag yan ay nagsalita. Pag napansin mo yan, medyo puro negatibo at puro reklamo yung lumalabas, puro karaingan, dahan-dahan na yan na kinakain ng kapaitan. Pero kung mapansin natin yan, sa kabila ng mga hindi magandang nangyayari, ay ang kanyang bukang bibig pa rin ay ang kabutihan ng Diyos, yan po ay connected pa rin sa goodness ng Panginoon. At hindi siya nadadala, hindi siya nakakain ng bitterness at maaaring hindi rin pumasok sa kanyang puso. Kaya ito po ipaalaala sa atin bilang mga anak ng Diyos. How can we stay connected to the goodness of God? Total desire, focus on God. Total dependence, focus on God. Healthy fear of God's judgment. At close fellowship sa ating pong Panginoon. Tayo po ay manalangin. Manaming banal, kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong mga paalaala, sa inyo pong mga salita, sa saway sa amin at sa hamon sa amin. Tulungan niyo po kami na ang mga katotohanan ito nawa ay maging totoo sa amin pong buhay. Tulungan niyo po kami dahil kung sa sarili lang namin, Panginoon, kami po'y mahina. Pero kagaya nga po na sinabi dito ng Psalmist, ang aming kalakasan ay kayo. Kaya patuloy po, nabigyan nyo ng kalakasan ang inyo pong mga anak, hindi lang sa kanila pong buhay pisikal, lalo't higit sa kanila pong mga buhay espiritual. Dalangin ko po ang inyo pong protection sa bawat isa. Dito po sa panibagong linggo muli ng pakikibaka, panibagong buwan, Panginoon, ng pakikibaka.
At nawa sa aming pag-usad ay kayo po ang aming naipapahayag. Nalangin ko rin po ang inyo pong provision sa anumang pangangailangan ng inyo pong mga anak. At ang aming mga buhay nawa ay maging kagamit-gamit para po sa inyo pong kaluwalhatian. Hihiling ko po yung mga pumapasok, nagbibiyahe, ingatan sila sa kalapong pagbiyahe. At dalangin ko rin po, Panginoon, maging ang mga lingkod nyo, ang mga kapastoran na inyo pong tinawag at sa ministeryo at ginagamit sa inyo pong ubasan. Ino po silang biyayaan ng kalakasan, pagpalain ang kanila pong mga buhay, Panginoon. At ang ministeryo na pinagkatiwala nyo sa kanila ay paunlarin. Dalangin din po namin, maging ang aming bansa, ang aming bayan, ay kayo po ang siyang manguna. At patuloy din, Panginoon, na kayo ang kumilos maging sa mga namiminuno sa aming pong bayan. Tamin pong pinagkakatiwala sa inyo ang buong maghapong ito. Kami po inyong ingatan at samahan, Panginoon. Kayo nawa ang siyang mahayag sa aming pong mga buhay. Maraming salamat po. Pagpalain niyo po ang inyong mga anak. Lahat ng ito ay aking sama at dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Magandang umaga po at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Good morning kay Wani Paelmo, diyan po sa Batangas. Magandang umaga po maging kay Carlito Ventura. Brother Carlito Ventura, good morning po. Kay Sister Zenny at Brother Florante. Magandang umaga po. Andin po, Pauline. Good morning po. At ganun din kay Sister Gemma Gliponeo, good morning. Yan sa Naga City. Ayan, Nanay Lomeng Apanador, good morning po. Kay Jess, magandang umaga. At ganun din po kay Preacher Rodel, good morning. At sa iba pa nating mga kapatid na nakinig, nanood, magandang umaga po. Maraming salamat sa inyo at pagpalain kayo ng ating pong Panginoon. It is God's will, clear and true. Search His word to know Jesus too. All the pages testify Christ the way, the truth, the light. Search the scriptures, read and see. They reveal Christ faithfully. In His name life is given, eternal life, the hope of heaven. We are just pilgrims passing through. This world is not our final view. God's word our map, His truth our guide. With Jesus walking by our side. Search the scriptures, come and see. They lead us to eternity. Through the Son, God's perfect plan. Life eternal in the great I am. Search the scriptures, read and see. They reveal Christ faithfully. In His name life is given, eternal life, the hope of heaven.